or nga makakaapekto sa pagtubo sa tanong daw, quiz daw kita ginagbay. Tinong. Yung tanaw. Natitinong, sir. Anong tinong ano? Itong mga nahudlungan siya. Nahandungan ba siya? So, ang- Handungan. So kibali ang number 1 ang adlaw. Oo. Apekto na either landong, either full sunlight, ano pa man ang iba nakakapekto sa pagtubo sa tanong. Di rin nahawanan, sir. Hawanan. Hawan. So ibuta tala walay. Bisan pag wala na nimong gitanom, nabuhi lang tanom dira. So usa na ka pagpahawan, anthropogenic factor ito, cultural factor. Pero na apekto god sa tubo sa tanom, kahoy mana or agricultural crop, number 1 sunlight. Kay gikan man sa atong adlaw ang pagkuha pagkaon sa atong tanom, klase sa photosynthesis. Ikaduha, ang tuna. Oh. Kay kung gibali, ang tuna liwat ang nagsusuporta liwat sa tanom gamit ang iyang ugat para makahigop og tubig, dili la tubig. Ang mga gitawag nato og mga nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium na kailangan og other micronutrients. Aside ana ano pa man. Mao na ang iyang temperatura, humidity, kadamo la ano. Pero ang iba-iba nga klase nga mga tanom, iba-iba liwat ang gintatawag nga adaptation. Ano man yung adaptation? So may da sila abilidad nga ini nga klase nga tanom kaya, di ba kabantay ka mo, na mga kahoy nga kayang mabuhi bisan pagbantad sa adlaw. Kokog na tanom na ni mga kahoy, buhi ito. Pero pag nakitanom na nga naliwat ibang kahoy, pag itanom nimo kuan sa adlaw, tutok sa adlaw, patay gud na. Kaya nga naman, tungod ang adaptation. Balik kita sa atong kahoy nga lapnisan ug ang ato nga panlawaan. May da liwat na sa laging tatawag nga site specific requirement. Kay may da sila adaptation. Ining ato nga lapnisan ug ang atong lawaan gitatawag di sila og mga shade tolerant species sa in English pa. Anong pasabutan na nila nga mas maupay sila tumubo ug may landong-landong sila gamay. Dili sila maupay ang iyag yung pagtubo if imo siyang excuse igbantad tutok tanom ngadto sa wala gyud kahawan-hawan. Kaya niya mabuhi Kaya niya mabuhi pero mas maupay ang pagtubo kung naa siya na landungan sa mga dagko na mga kahoy-kahoy. Para ani, itong atong lapnisan ug lawaan mao na ang iya nga karakteristik. So kung kikitaon nato may da mga gintatawag nato ini og mga pioneer nga mga trees. May matubo nga mga kahoy na. Sa tawag ng mga kahoy, mga kahoy na. Natural na. Basta sa kay after may kinatawag nga vegetation succession man sa forest. Dili iton nga may da kakakugnan, gintamnan nimog kahoy pagka pila ka simana, pila ka bulan, guba na iton. If wala ka kay baw-an nga proseso nga gikan na dapat sa sagbot, ini nga mga pioneer trees, sunod climax trees, amo na ini siya. Mo nang dili nato maupay guni siya itatanom if grabe ka bantad kaayong kuan. So klaro na to tatanom na to siya pinaka maupay niya gyud. Nga dili kaayo siya may da gyapon siya mga shade. Partial shaded. Dili pud pwede nga sobra ra liwat ang tingog sa to. Sobra liwat siya matahuban. Let's say mga 40% shade. Let's say nga nala. Pareha nga ni dapat may da gihapon. Sunlight nga nakuan siya. Dili kay all throughout the day bantad siya sa adlaw nga waray. Dili pud pwede nga all throughout the day wala agud siya adlaw. So gaditon. So klaro, number 1, shade tolerance siya. So maupay mo nang gipili ni nato nga site. Kay may da na siya existing, may da na siya mga turok banwa nga mga kahoy. So the best. Number 2, ano man kailangan? Site sa site requirement ang atong tuna kanina atong inyong nalabyan, atong sa akong discussion itong maupay nga tuna atong lapnisan or atong mga lawaan. Dili ini siya pareha sa mga agricultor. Now dili po sensitibo ang mga forest trees mo nang na sila sa guba. Dili na sila sensitibo para sa inyong pichay, sa inyong mais na kailangan damong fertilizer. Dili na sila nga. Pero ang ilang kailangan dili na sa kadamuon og fertilizer o kadamuong nutrients sa tuna nga maupay ang tubo sa kahoy. Kundi natin gintatawag nga soil structure. Ano man yung soil structure? Di ako maram sa waray. Pero nay klase nga tuna, di ba? Pagkuha nimo, pagbas-on nimo tubig, clay kaayo or unsa tawag nang galot. Pero may daliwat pag kuha nimo bisag bas-on nimong tubig, di ba may mga grain pa. Amo ito nang kailangan nato. Dili kita pwede mo tanom ana sa grabe liwat ka kuan, grabe ka clay, kagot ako sa to. Galot. Dili liwat kita pwede nga sobra liwat ka kabaras na pud kaayo. Para ka na ba? Tamtaman la gihapon. So clay loam ang ato. Pare ingani nga klase nga tuna okay na ni siya. Dili siya super kaayo ka clay, but may da gyapon structure ang ato nga tuna. Kaya nga man,
ang pagtubo sa atong tanom kailangan lagawat gitatawag ng aeration, hangin sa ilarom circulation sa tuna. Ang atong tuna may daghan po na hangin nga dapat nag-circulate kay kung wala klaro nga porosity, aeration ng atong tuna, ang imong ugat dili iton makakatubo og maupay. Kung dili makakatubo og maupay imong ugat, dili makakatubo paigbaw ang imong tanom. So okay na. So ayaw pagtanom sa agarwood ug sa alawaan nga sobra ka sa to. Di sobra ka clay ug sobra liwat ka sandy. So amo lang to ang pinaka general requirement nga kailangan natong intindihon. Sa natural setting, ang atong ngadto gyud sa wild, ining atong lawaan ug ang atong agarwood katulagi climax species na siya. Kibali nabubuhi iton siya ngadto na sa last stage of succession, di ba? From open soil to grass to pioneer stage to climax. Kato mga lawaan nila, kadto sagka ka mo bukid, mga dagko ng mga kahoy, mga gubat. Ingana ang iyang karuyag. So mao tong atong ginmimimik yan na kay nga naman liwat, may liwat dili lang nato nakikita, may mga insekto, may mga gintatawag kitag fungi diro nga nag-work together na sila nga dili liwat maupay nga magtitinanom ka, gusto na ko, di ba? Nga na ba yung mentality na to mga farmer? Nagtanom ka, gusto nimo malimpyo kay para maupay kitaon, malimpyo ko na tawa, hawan, putulon na to. Dili ka maaram nga kanang imong usa nga kagiputol damo ng mga insekto, mga mananap nga nakakabulig pag maupay sa imong palibot. Ayaw nakitaan ng kuan ba nga idea nga labi nag sa forest, okay lang na magtanom ka sa imong kapitsayan niyo dito, inyo ko nang limpyuhan tanan. Pero na sa bukid, ayaw. Kaya una-una nga kada usa nila dida may daan na sila mga bakterya, mga fungi, mga insekto nga nakakabulig pag maupay natin itatawag nga biodiversity, di ba? Sari buhay nga nakakabulig yapon sa iyang growth and survival. Kasi rin ang taga-Biska, okay to onward kay dili kita ang ato karon is to inganyar ang kuan ba unsay tawagan inganyar ang participation sa atong mga farmers. Ang akong gididiscuss na ang optimum condition niya para maupay gud ang iyang tubo. But nasiring ato si Sir Bande, si Dr. Bande, according to him, okay kay may da na sila nakita nga mga agarwood nga gitanom sa ilawom kalubinak sa Leyte. Ang number one crop just like summer is coconut. Ang ila dito mga lubi, mga ilawom, limpyo na. Halos yan yung iba Carabao grass, di ba? Ang ilarom. Okay, ginilimpyuhan permi. Gintanom nila itong mga agarwood, okay maliwat gyapon ang tubo. Kay true time, pag dako liwat sa imong agarwood, kung let's say i-outcompete niya ang imong lubi, ayaw liwat, di ba? Kay siyempre source of income ni mo imong lubi. Tapos siyempre ayaw kita nga mamili ang farmer asa man iyang salbaron. Ang lubi ba or ang agarwood? Ayaw. Ang gusto nga ni nato magdamo ang inyo nga source of income. Kay kung may site ka mga sugad nga ni, okay. Pero kung wala nga ni, sige, pwede iton. Okay. Depende na lagi hapon na sa cultural management nga dili nato ma-outcompete ang atong lubi sa atong agarwood. So, kinakita sa requirement. Karon nga hinakita sa pagtanom. So dili naman siguro nato una no kisa may wala pa kasuway pagtanom diri og kahoy. Ako, Kitang tanan? ako sir, wala pa makasuway. Wala pa. Kung ano yan, nagsidling. Tubo naman na ito sa amon. No. Nakatanong na kamo. Sino pa ang iba dito? Nakatanong na liwat sila dito? Sa sino? Sir. Ato pagyanan. Sir, mahugani among tanong. Mahugani pili tapos kuan nara. Okay, maupay at least may da kamo idea na sa rainforestation ginpo-promote namo ang paggamit og atong mga native or endemic na mga tree species.